11 taon ng pagtitiis, ngunit sa isang pindot lang, binura ako ng sarili kong asawa. Habang basang-basa ako sa ulan, nakita ko si Leo na nakangiti sa loob ng aming bahay, ang bahay na ako ang bumili, kasama ang kabit niyang buntis. "Hindi ka na kailangan dito, Selena," sabi niya. "Akala nila ay tapos na ako. Ngunit magsisimula pa lang ang tunay na pagtutuos. Sino nga ba ang tunay na may-ari ng lahat? Hindi na kailanman magbubukas ang pintuang ito para sa iyo, Selena. Huwag mo nang ipilit ang mga daliri mo dahil wala ka ng puwang sa sistemang ito at lalong wala ka ng puwang sa buhay ko." Ang tinig ni Leo ay parang isang matalim na balisong na bumaon sa pandinig ni Selena, malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, nakatayo si Selena sa harap ng malaking gate ng kanilang tahanan, ang bahay na itinayo mula sa bawat patak ng kanyang pawis at bawat sentimong minana niya mula sa kanyang yumaong ama. Basang-basa ang kanyang manipis na blusa at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na idinidikit ang hintuturo sa maliit na makinang kumukutitap ng pulang ilaw. Access denied. Ilang beses niyang sinubukan, ngunit ang makina ay nananatiling bingi sa kanyang pagmamakaawa. Sa kabilang panig ng rehas, nakatayo si Leo, tuyo at komportable sa ilalim ng malawak na beranda. Hindi nag-iisa ang kanyang asawa. Isang babaeng mas bata, mas maputi, at may suot na mamahaling sutlang pantulog ang dahan-dahang lumitaw sa likuran nito. Si Celine. Ang babaeng matagal nang usap-usapan sa kanilang barangay, ang babaeng itinanggi ni Leo ng libu-libong beses sa harap ng altar. "Leo, please. Buksan mo ang pinto. Basang-basa na ako rito sa labas. I have the groceries. Binili ko lahat ng paborito mong sangkap para sa hapunan natin." Pagsusumamo ni Selena, ang kanyang boses ay bahagyang nalulunod sa ingay ng ulan na bumabagsak sa semento. Dala-dala ni Selena ang 2 mabigat na plastic na supot. Sa loob nito ay ang pinakasariwang karne at mga gulay na pinili niya ng maigi sa palengke. Sa kabila ng hapdi ng kanyang mga daliri na namamanhid na sa maghapong pananahi ng mga uniforme. Ginawa niya ang lahat ng ito upang mapasaya ang asawang sa loob ng maraming taon ay tila unti-unting lumalayo ang loob sa kanya. Ngunit sa halip na awa, isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Leo. Inabot niya ang kamay ni Celine. Ang mga daliri nito ay makinis at walang bakas ng kahit anong hirap at marahang ipinatong sa tapat ng scanner. Isang malambot na tunog ng mekanismong bumubukas ang narinig at ang gate na kanina ay ayaw magpapasok kay Selena ay kusang bumukas para sa dalawa. Ngunit bago pa man makahakbang si Selena, mabilis itong isinara ni Leo sa kanyang mukha. "Meet Celine, Selena. She's the new mistress of this house. At ang mas mahalaga, dala-dala niya ang tagapagmana na kailanman ay hindi mo na ibigay sa akin." Wika ni Leo habang ang kanyang kamay ay protektadong nakapulupot sa tiyan ni Celine. "Leo, paano mo nagagawa ito? Bahay ko ito. Pinaghirapan natin ito." Bulong ni Selena, ang kanyang mga tuhod ay tila nawawalan ng lakas na suportahan ang kanyang bigat. "Correction, Selena. Bahay natin ito noong akala ko ay may silbi ka pa bilang asawa. Pero ngayon, you are just a dry branch in a fruitful tree. Inalis ko na ang biometric data mo. You are officially a stranger in this property." Pagpapatuloy ni Leo. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang lumang maleta na kanina pa pala nakahanda sa gilid at marahas itong itinulak palabas ng gate. Nalaglag ang maleta sa putikan, bumukas ang zipper nito at nagkalat ang iilang piraso
ng lumang damit ni Selena na tila mga basahang itinapon sa kalsada. Kasabay nito, ang mga plastic na supot na hawak ni Selena ay bumagsak din. Ang mga sariwang gulay at karne ay gumulong sa basang semento na haluan ng dumi at agos ng tubig ulan. Tumalikod na ang dalawa. Nakita ni Selena ang marahang paghaplos ni Celine sa likod ni Leo habang naglalakad sila papasok sa mainit at maliwanag na sala. Ang bawat hakbang nila palayo ay tila mga pako na ibinabaon sa puso ni Selena. Ang katahimikan sa paligid sa kabila ng bagyo ay naging masakit na paalala ng kanyang biglang pag-iisa. Naramdaman ni Selena ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magwala at bawiin ang nararapat sa kanya. Ngunit ang kanyang katawan ay tila naging isang estatwa ng pait. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa pulang ilaw ng biometric scanner na tila isang nanunudyong mata sa kadiliman. Doon, sa ilalim ng malupit na langit, napagtanto ni Selena na ang 10 taon ng kanyang katapatan ay binura lamang ng isang simpleng pagpindot sa makina. Paano niya babawiin ang isang buhay na ninakaw sa kanya sa loob lamang ng isang gabi? Sino na siya ngayon kung ang tanging lugar na tinawag niyang tahanan ay itinuturing na siyang isang kaaway? Ang hapdi ng ulan sa kanyang balat ay hindi maihahambing sa lamig na nanunuot sa kanyang kaluluwa, habang ang anino ng kanyang asawa ay unti-unting naglalaho sa likod ng mga kurtinang siya mismo ang pumili at nagkabit. Ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang buhok ay tila bumibilang sa bawat segundong lumilipas ng kanyang pagkawasak. Nakaluhod siya sa harap ng saradong pintuan, ang kanyang mga daliri ay pilit na kumakapit sa malamig na rehas, umaasa sa isang himalang kailanman ay hindi na darating sa gabing ito. Sa pagitan ng panginginig ng kanyang mga balikat at ng bawat mabigat na paghinga, napagtanto ni Selena na wala na siyang ibang mapupuntahan. Ang malaking gate ay nananatiling nakakunci, isang pader na bakal na naghihiwalay sa kanya sa lalaking minahal niya sa loob ng isang dekada. Sa gitna ng dilim at hagupit ng hangin, dumaan siya sa maliit at madilim na eskinita sa gilid ng bahay, patungo sa pintuan ng mga katulong na madalang na natingnan man lang ni Leo. Ang bawat yabag niya sa makinis na tiles ng kusina ay nagiiwan ng bakas ng putik at tubig, tila isang mantsa na sumisira sa kalinisan ng mansyong siya naman ang nagpundar. Habang hinihimas ang kanyang mga braso upang mabawasan ang nanunuot na lamig, naabutan niya sa sala si Doña Remedios. Nakaupo ang matanda sa kanyang paboritong selyang gawa sa nara. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na humahaplos sa mga butil ng kanyang mamahaling rosaryo. Ang halimuyak ng mamahaling insenso at langis ay humahalo sa amoy ng basang lupa na dala ni Selena, isang pagsasagupa ng karangyaan at pagdurusa. Hindi man lang nag-angat ng tingin ng matanda. Tila ba ang presensya ni Selena ay isang abalang hindi karapat-dapat sa kanyang atensyon. Ang ingay ng iyong paghinga ay nakakaabala sa aking pakikipag-usap sa Panginoon, Selena. Ang boses ni Doña Remedios ay malumanay ngunit puno ng lason. Isang tono na tila nagmumula sa isang banal na nilalang na nagbababa ng hatol. Tingnan mo ang iyong sarili. Basang-basa, marumi, at mukhang isang pulubi na naghahanap ng mapaglulunggaan. Hindi ba't itinuro ko sa iyo na ang kalinisan ay malapit sa kabanalan? Napayuko si Selena, ang tubig mula sa kanyang buhok ay pumapatak sa kanyang paanan na bumubuo ng maliit na lawa sa gitna ng sala. Mama,
Pinalayas ako ni Leo. Pinalitan niya ang lock ng pinto. Kasama niya si Celine sa loob. Tulungan niyo po ako. Pakiusapan niyo po ang anak niyo. Isang tuyot na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Remedios bago niya tuluyang idinilat ang kanyang mga mata na tila dalawang matalas na balisong. Tulungan? Selina, ang tanging tulong na kailangan mo ay ang tanggapin ang katotohanan. 11 taon ka naming pinatira rito. Pinakain, binihisan, at binigyan ng pangalan. Ngunit ano ang ibinigay mo sa amin? Isang tuyot na sinapupunan. Isang sumpa sa pamilya Valderrama. Mama, alam niyo pong hindi ko ginusto ito. Sinubukan natin ang lahat. Ang tinig ni Selena ay pumiyok sa tindi ng sakit. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa gilid ng kanyang basang blusa. Dahan-dahang tumayo si Doña Remedios. Ang kanyang bawat kilos ay puno ng autoridad na tila ba siya ang may-ari ng buong mundo. Lumapit siya kay Selena at hinawakan ang baba nito. Pinilit na itingala ang mukha ng manugang upang magtagpo ang kanilang mga paningin. Huwag mo akong matawag-tawag na mama. Nawala ang karapatan mong gamitin ang salitang iyan nang malamang wala kang kakayahang magdala ng buhay. Si Celine ay buntis. Dala-dala niya ang magpapatuloy ng aming lahi, ang magliligtas sa amin sa kahihiyan ng pagkakaroon ng baog na manugang. Utang na loob mo sa amin na pinatira ka pa namin sa bubong na ito sa kabila ng iyong pagkukulang. Binitawan niya ang baba ni Selena na tila ba nadidiri sa lamig ng balat nito. Ang bahay na ito ay kailangan ng liwanag, hindi ng isang aninong katulad mo na laging may bitbit na kalungkutan. Kung gusto mong manatili rito, matututo kang lumugar. Huwag mong iisiping asawa ka pa ni Leo dahil sa mga mata ko at sa batas ng pamilyang ito. Isa ka na lamang basura na hindi namin maitapon dahil sa awa. Huminga ng malalim ang matanda. Ang kanyang mukha ay bumalik sa pagiging kalmado at banal habang muling pinagagalaw ang mga butil ng rosaryo sa kanyang palad. Mula sa gabing ito, wala ka ng karapatan sa itaas. Ang silid ng mga katulong sa likod ang magiging bago mong tahanan. Doon ka nararapat, Selena. Magpasalamat ka dahil mayroon pa kaming natitirang bait sa aming mga puso. Nanigas ang buong katawan ni Selena. Ang bawat salita ni Doña Remedios ay tila isang malaking bato na dumadagan sa kanyang dibdib, unti-unting nagnanakaw ng kanyang hininga. Ang mansyong ito na itinayo niya sa bawat pangarap at bawat patak ng pawis mula sa negosyo ng kanyang ama ay naging isang malaking kulungan kung saan siya ang naging bilanggo. Napatingin siya sa hagdan patungo sa itaas, kung saan naririnig ang mahinang tawanan ni na Leo at Celine, isang tunog na nagpapahiwatig ng kanilang tagumpay sa kanyang pagkawasak. Ano pang hinihintay mo? Muling nagsalita ang matanda nang hindi tumitingin sa kanya. Ang sahig ay marumi na dahil sa iyo. Linisin mo iyan bago ka pumunta sa likod. At siguraduhin mong bukas, bago sumikat ang araw, ay nakahanda na ang almusal ni Celine. Kailangan niya ng lakas para sa aking apo. Tumalikod si Doña Remedios at naglakad palayo. Iniwan si Selena na nakatayo sa gitna ng sala, yakap ang sarili sa gitna ng isang bahay na tila ba naging isang dayuhang lugar. Ang bawat gamit, ang bawat disenyo, ang bawat sulok na dati ay puno ng pagmamahal ay tila ngayon ay nanunumbat sa kanyang kahinaan. Dahan-dahang lumuhod si Selena sa basang sahig. Ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa tiles na naging saksi sa kanyang mga pangarap
na ngayon ay naglaho na. Sa katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang mabigat na tibok ng kanyang puso na tila isang tambol na nagbabadya ng isang mahabang labanan. Anong klasing buhay ang naghihintay sa kanya sa loob ng sarili niyang bahay ngayong itinuring na siyang isang alipin ng pamilyang kailanman ay hindi siya tinanggap? Hanggang kailan niya kayang tiisin ang latay ng mga salitang mas masakit pa sa latigo bago tuluyang mamatay ang huling kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata? Ang maliit na silid sa dulo ng kusina ay tila isang piitan na gawa sa semento at nakalimutang mga alaala. Ang hangin sa loob ay may kasamang amoy ng alikabok at lumang kahoy, malayo sa bango ng mga bulaklak at mamahaling pabango na nananatili sa itaas na bahagi ng mansyon. Sa loob ng silid na ito, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang bumbilya na pabugso-bugso ang pagkurap, naupo si Selena sa gilid ng isang manipis na katre. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay sumasakit, ngunit ang hapdi sa kanyang balat ay wala pa sa kalahati ng bigat na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag nang marinig niya ang tunog ng mga yabag na papalapit sa kanyang pintuan. Ang mga hakbang na iyon ay pamilyar sa kanya, mabigat, may tiwala sa sarili, at dati ay nagbibigay sa kanya ng katiwasayan. Ngunit ngayon, ang bawat pagdait ng suwelas ng sapatos sa sahig ay tila isang babala. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Leo. Hindi na siya ang basang-basang lalaki kanina sa labas. Nakasuot na siya ng malinis na pantulog at bakas sa kanyang mukha, ang isang uri ng inis na tila ba si Selena ang nanggugulo sa kanyang payapang buhay. Huwag mong gawing teleserye ang buhay natin, Selena, bungad ni Leo. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pagsisisi habang nakasandal sa hamba ng pinto. I told you, this is for the best. Hindi mo ba nakikita? Celine is pregnant. She needs comfort. She needs to feel na secure siya rito sa loob ng bahay. Tumingala si Selena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at hindi maipaliwanag na pait. Secure, Leo? Paano naman ako? 10 taon akong nagsilbi sa iyo, sa nanay mo. Ako ang nagbayad ng mga utang mo noong nalugi ang negosyo mo. Ngayon, itatapon mo ako sa kwarto ng katulong na parang basahan. Lumapit si Leo at yumuko ng bahagya, sapat na upang maramdaman ni Selena ang init ng hininga nito, ngunit wala nang natitirang pagmamahal sa mga matang iyon. Selena, be realistic. You couldn't give me a child. For years, I defended you against my mother, but even I have limits. Si Celine, binigyan niya ako ng rason para magsumikap muli. Kung mahal mo talaga ako, maiintindihan mo na kailangan kong gawin ito para sa anak ko. Huwag kang mag-inarte na parang biktima rito. You still have a roof over your head, right? Binibigyan ka pa rin namin ng pagkakataong manatili. Ang bawat salita ni Leo ay tila isang daliri na pilit na dumuduro sa sugat sa puso ni Selena. Ito ang pinakamasakit na uri ng pagtataksil. Ang paniwalain siya ang may kasalanan kung bakit kailangang maging malupit ang mundo sa kanya. Ang gaslighting ni Leo ay tila isang dahan-dahang pagpiga sa kanyang huling natitirang dignidad. I changed the biometric locks dahil naging unstable ka nitong mga nakaraang buwan. I had to do it for Celine's safety. Hindi natin alam kung ano ang magagawa mo dahil sa selos. Pagpapatuloy ni Leo habang kinukuha ang kanyang pitaka at naglabas ng iilang libong piso na parang nagbibigay ng limos sa isang pulubi.
Inilapag niya ito sa ibabaw ng lumang mesa. Gamitin mo yan para sa mga personal mong gamit. Just don't cause any trouble. My mother is watching you, and frankly, I don't want to hear her complaining about you anymore. Tumalikod si Leo nang hindi man lang naghihintay ng sagot. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay tila isang malakas na hudyat ng pagtatapos ng kanilang ugnayan. Naiwan si Selena na nakatingin sa perang nakalapag sa mesa. Ang kulay ng papel na pera ay tila nanunuya sa kanyang kahirapan. Sa kanyang isipan, bumabalik ang mga alaala noong sila ay nagsisimula pa lamang, ang mga pangako ni Leo na hinding-hindi siya pababayaan. Ang mga pangarap nilang sabay na binuo sa loob ng bahay na ito. Dahan-dahang tumayo si Selena at lumapit sa basurahan na nasa sulok ng silid. Doon, nakita niya ang ilang piraso ng papel na punit-punit, tila itinapon ng may pagmamadali. Pinulot niya ang mga ito at sinubukang pagtabi-tabihin sa ilalim ng malamlam na liwanag ng bumbilya. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig nang mabasa ang ilang salitang nakasulat sa dokumento. Kahit nagutay-gutay na, malinaw niyang nakikita ang mga salitang transfer of ownership at ang pangalan ni Celine na nakasulat sa tapat ng espasyo para sa bagong may-ari. Hindi lamang pala siya pinalitan sa puso ni Leo. May mas malalim at mas madilim na balak ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Ang bahay na ito, ang kanyang huling alaala mula sa kanyang ama, ay unti-unti nang kinikitil mula sa kanyang mga kamay nang hindi niya nalalaman. Napaupo si Selena sa sahig. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na semento. Ang kanyang hininga ay naging mabigat at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala ng isang darating na unos. Sa loob ng madilim na kwartong iyon, sa gitna ng mga punit na papel at basag na pangarap, isang bagong uri ng apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang mga mata. Isang apoy na hindi nagmumula sa galit, kundi sa isang matinding pagnanais na mabuhay at bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Paano niya malalabanan ang isang asawang handang ubusin ang kanyang pagkatao para sa isang bagong simula? Gaano pa karaming kasinungalingan ang nakatago sa likod ng mga ngiti ni Leo at Celine habang siya ay nagdurusa sa dilim? Ang madaling araw ay hindi nagdala ng pag-asa para kay Selena, kundi isang masakit na paalala ng kanyang bagong katayuan. Sa pagitan ng malabong liwanag ng bukang liwayway at ng lamig na nanunuot sa kanyang mga buto, bumangon siya mula sa manipis na katre upang simulan ang mga gawaing iniatas sa kanya. Ang bawat kilos niya ay tila isang dahan-dahang pagpunit sa kanyang sariling pagkatao. Habang hinihintay ang pag-init ng tubig sa kalan, ang tanging naririnig ay ang mahinang paghigop ng apoy at ang bawat mabigat na buntong hininga ni Selena na naglalaho sa katahimikan ng kusina. "Hiha, anong ginagawa mo rito?" Ang boses ay galing kay Aling Gloria, ang matandang tagapagsilbi na naging saksi sa paglaki ni Selena at sa masayang pagsasama ng kanyang mga magulang. Ang kanyang mga mata, na labis ng pinalabo ng panahon, ay bakas ang matinding pait at habag habang nakatingin sa kanyang dating amo na ngayon ay may hawak na basahan at walis. "Kailangan ko pong maghanda ng almusal, Aling Gloria." Utos po ni Doña Remedios. Tipid na sagot ni Selena habang pilit na iniiwas ang kanyang paningin upang hindi makita ng matanda ang pamumula ng kanyang mga mata.
Ang pagdait ng kanyang mga daliri sa malamig na lababo ay tila isang paalala na sa loob ng bahay na ito, siya na ngayon ang pinakamababang nilalang. Lumapit si Aling Gloria at marahang hinawakan ng kamay ni Selena. Ang kanyang balat na kulubot ay nagbigay ng isang uri ng init na matagal nang hindi nararamdaman ng babae. Hindi ito ang buhay na pinangarap para sa iyo ng iyong papa, Selena. Nakikita ko ang lahat. Naririnig ko ang bawat pang-aalipusta nila sa iyo kapag wala ka sa paligid. At hindi ko na kayang manahimik pa habang unti-unti nilang kinukuha ang lahat sa iyo. Napatigil si Selena. Ang pagbanggit sa kanyang ama ay tila isang malakas na hampas sa kanyang dibdib. Ano pong ibig ninyong sabihin? Alam niyo po ba ang tungkol sa mga papel na nakita ko? Inilabas ni Selena ang mga punit na dokumentong itinago niya sa bulsa ng kanyang apron, ang mga pirasong tila mga labi ng isang naganap na krimen. Bumigat ang ekspresyon ni Aling Gloria. Inakay niya si Selena sa isang sulok ng kusina kung saan walang makakarinig sa kanila, malayo sa mga mata ni Doña Remedios na tila laging nakamasid. Noong nakaraang linggo, nakita ko ang matanda sa library ng iyong papa. Hinalughog niya ang lahat ng mga kaban at drawer. Narinig ko silang nag-uusap ni Leo tungkol sa isang pirma na kailangang makuha sa iyo bago matapos ang buwan. Sinabi ni Doña Remedios na hindi na mahalaga ang moralidad, basta't mailipat ang titulo sa pangalan ni Celine upang masiguro ang kinabukasan ng magiging apo niya. Ang bawat salita ni Gloria ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa huling bahagi ng tiwala ni Selena sa kanyang asawa. Pati po si Doña Remedios. Alam niya na ang bahay na ito ay sa akin. Akala ko po ay naniniwala siyang kay Leo ito. Alam niya, Selena. Alam na alam niya. Ngunit ang kasakiman ay walang pinipiling biktima. Nakita ko siyang may hawak na mga dokumentong mukhang luma, mga papel na may tatak ng iyong pamilya. Sinusubukan nilang burahin ang bakas ng iyong ama sa lupang ito. Bulong ng matanda, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Pero may isang bagay silang hindi nahanap. Isang bagay na ipinagkatiwala sa akin ng iyong papa bago siya pumanaw. Dahan-dahang may kinuhang maliit na bagay si Aling Gloria mula sa ilalim ng kanyang suot na damit. Isang lumang susi na gawa sa tanso. May mga ukit na tila nagkukwento ng isang nakaraang panahon. Ang bawat kislap nito sa ilalim ng bumbilya ay tila isang liwanag sa gitna ng madilim na lagusan. Sabi ng papa mo, Gloria, ibigay mo ito kay Selena kapag ang mga taong nakapaligid sa kanya ay tila mga lobo na sa balat ng tupa. Ito ang susi sa isang kahon na nakatago sa silid na hindi nila pinapasukan. Ang dating opisina ng papa mo sa attic. Nanginig ang mga kamay ni Selena habang tinatanggap ang susi. Ang bigat nito sa kanyang palad ay hindi lamang bigat ng metal, kundi bigat ng isang responsibilidad at isang huling pagkakataon upang iligtas ang kanyang sarili. Ang malamig na tanso ay tila nagbigay ng kuryente sa kanyang buong katawan, muling nagpagising sa kanyang diwa na matagal nang pinatulog ng pagtitiis. Huwag kang papayag na matalo ka nila, Hija, wika ni Gloria habang nakatingin sa pinto. Tila nakikita ang anino ng paparating na unos. Ang katotohanan ay may sariling paraan ng paglabas, ngunit kailangan mo munang hanapin ang lakas para buksan ang pinto nito. Bago pa man makasagot si Selena, narinig nila ang matinis na tinig ni Doña Remedios na tumatawag mula sa itaas. Isang tunog na tila isang latigo na humahampas sa hangin. Gloria, nasaan na ang kape ko?
At nasaan na ang tamad na babaeng iyan? Ang bagal-bagal kumilos. Akala mo ay prinsesa pa rin. Mabilis na itago ni Selena ang susi sa loob ng kanyang damit, malapit sa kanyang puso. Ang tibok ng kanyang dibdib ay tila isang mabilis na tambol, kasabay ng bawat hakbang ng matandang pababa ng hagdan. Ang susing iyon ang kanyang lihim, ang kanyang tanging alas sa isang laro kung saan nakataya ang kanyang buong buhay. Anong sikreto ang nakatago sa loob ng kahon na iyon na labis na pinoprotektahan ng kanyang ama? Magiging sapat kaya ang nilalaman nito upang pigilan ang kasamaang unti-unting lumalamon sa kanyang tahanan? Habang naglalakad siya patungo sa kalan upang dalhin ang kape ng kanyang biyenan, ang bawat hakbang ni Selena ay mayroon ng bagong layunin, isang layuning hindi na para sa pagsisilbi, kundi para sa kanyang sariling paglaya. Ang umaga sa mansyon ng mga Valderrama ay laging nagsisimula sa halimuyak ng mamahaling kape at ang maingat na pag-aayos ng mga kagamitan sa hapagkainan. Ngunit para kay Selena, ang bawat tunog ng porselana na dumidikit sa makinis na lamesang kahoy ay tila isang babala ng paparating na unos. Habang inilalatag niya ang mga plato, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakayuko. Iniiwasang makita ang sariling refleksyon sa malinis na pilak na baka lalong magpaalala sa kanya ng kanyang sawing kalagayan. Pumasok sa silid kainan si Celine na dahan-dahang inaalalayan ni Leo. Ang bawat kilos ni Leo ay puno ng pag-iingat, isang uri ng pag-aalaga na matagal nang hindi naramdaman ni Selena. Naupo si Celine sa kabisera na dati ay inookupan ni Selena. Ang kanyang kamay ay marahang nakahawak sa kanyang tiyan na tila ba ito ay isang tropeyong ipinagmamalaki sa buong mundo. Ano ba itong hinain mo, Selena? Ang mamantika ng itlog at tila hilaw pa ang kanin. Ang boses ni Celine ay may tonong mapanuri, isang matalim na reklamo na agad namang sinundan ng pagkunot ng noo ni Leo. Pasensya na, medyo mabilis lang ang pagluluto dahil marami pang ibang ipinagagawa si Mama, mahinahong sagot ni Selena, bagamat ang kanyang dibdib ay nagsisimula ng kumulo sa tindi ng pagtitimpi. Bumaba na rin si Doña Remedios. Suot ang kanyang sutlang bata de banyo na tila ba siya ay isang reyna na handang magbigay ng hatol. Naupo siya sa tapat ni Celine at muling pinaggalaw ang kanyang mga butil ng rosaryo bago tumingin kay Selena ng may pandidiri. Ang tagal mo ng asawa ni Leo, Selena, ngunit tila hindi mo pa rin natututunan ang tamang paraan ng paghahanda ng almusal. Hindi nakapagtataka kung bakit naghahanap ang anak ko ng iba. Ang isang lalaki ay nangangailangan ng asawang marunong mag-alaga, hindi lamang ng isang aninong walang silbi sa bahay. Sa gitna ng kainan, napadako ang paningin ni Celine sa isang antigong florera na nasa gitna ng mesa. Isang huling alaala mula sa yumaong ama ni Selena. Ang bawat ukit nito ay gawa sa kamay, isang simbolo ng yaman at sining ng kanyang pamilya. Sa isang mabilis at tila hindi sinasadyang pagkilos, inabot ni Celine ang baso ng tubig ngunit aksidenteng nahagip ng kanyang siko ang florera. Ang pagbagsak ng florera sa sahig ay lumikha ng isang nakabibinging katahimikan sa loob ng silid. Ang bawat piraso ng basag na porselana ay nagkalat sa paligid. Tila ba mga bahagi ng puso ni Selena na winasak sa harap ng kanyang mga mata. Oh my God! I'm so sorry, Leo. Hindi ko sinasadya, nagulat lang ako dahil biglang sumakit ang tiyan ko. Ang boses ni Celine ay puno ng pekeng takot, habang ang kanyang mga mata ay may kislap ng tagumpay. Mabilis na tumayo si Selena
Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na pinupulot ang mga piraso ng kanyang alaala. Celine, alam mong napakahalaga nito sa akin. Ito na lang ang natitirang gamit ng papa ko rito sa sala. Huwag mong sigawan ang asawa ko, Selina. Ang boses ni Leo ay dumagundong sa buong silid kainan. Tumayo siya at marahas na hinawakan ang braso ni Selina. Pilit itong itinatayo mula sa pagkakaluhod sa sahig. Isang plorera lang iyan. Maari nating palitan iyan ng mas bago at mas mahal. Pero ang kaligtasan ng anak ko at ang kapayapaan ni Celine ay hindi mababayaran. Pero Leo, sinadya niya iyon. Nakita ko. Ang sigaw ni Selena, ang mga luha ay tuluyan ng umagos sa kanyang mga pisngi. Bago pa man muling makapagsalita si Selena, naramdaman niya ang isang mabilis at malakas na hampas sa kanyang kaliwang pisngi. Ang epekto ng palad ni Leo ay nag-iwan ng isang nag-aapoy na hapdi na tila ba gumuhit hanggang sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang mukha ay napalingon sa lakas ng tama at ang lasa ng dugo ay unti-unting nanuot sa kanyang bibig. Manahimik ka na, Selena. Ang negative energy mo ang nagpapasakit sa tiyan ni Celine. Kung hindi mo kayang tanggapin na siya na ang reyna sa bahay na ito, mas mabuting lumayas ka na lang. Ang boses ni Leo ay puno ng puot. Tila ba wala na siyang kahit anong natitirang respeto sa babaeng minahal niya ng 10 taon. Napatigil ang lahat. Ang bawat patak ng luha ni Selena ay humahalo sa alikabok sa sahig. Nakatayo siya doon, yakap ang kanyang nasaktang pisngi, habang pinapanood si Leo na yakapin si Celine at bulungan ng mga salitang pampalubag loob. Si Doña Remedios naman ay nananatiling nakaupo, patuloy sa kanyang pagdarasal na tila ba ang karahasang naganap sa kanyang harapan ay isang banal na sakripisyo. Dahan-dahang tumingin si Selena sa mga basag na piraso ng plorera sa kanyang paanan. Sa gitna ng matinding sakit ng kanyang pisngi at ng kanyang puso, naalala niya ang susing ibinigay ni Aling Gloria. Ang bawat piraso ng porselana sa sahig ay naging simbolo ng kanyang lumang buhay. Isang buhay na kailangan na niyang iwanan upang bigyang daan ang isang mas matinding paghihiganti. Iyan na ba ang kaya mo, Leo? Ang bulong ni Selena sa kanyang isipan, ang kanyang mga mata ay naging malamig at matalim, tila mga bubog sa sahig. Sige, saktan mo pa ako. Dahil sa bawat luhang pumapatak, lalong tumitibay ang plano kong bawiin ang lahat ng sa akin. Nananatili siyang nakatayo sa gitna ng sala, isang tila estatwang larawan ng pait, habang ang pamilya Valderrama ay patuloy sa kanilang masayang almusal sa ibabaw ng mga guho ng kanyang pagkatao. Hanggang kailan niya kayang tiisin ang latay ng pagtataksil bago niya tuluyang buksan ang kahon na magpapabagsak sa lahat ng kanilang kasinungalingan. Nakatitig si Selena sa kisame ng kanyang maliit na silid. Ang hapdi ng kanyang pisngi ay tila isang dahan-dahang kumukutitap na baga na ayaw mamatay. Sa gitna ng kadiliman, tanging ang mabigat na tibok ng kanyang puso ang nagbibigay ng ingay sa gabi. Bawat pintig ay tila isang paalala na wala na siyang oras na dapat sayangin. Dahan-dahan niyang kinapa ang susing tanso sa ilalim ng kanyang unan. Ang lamig ng metal ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng lakas na hindi kayang ibigay ng kahit anong salita. Ang katahimikan ng gabi ang naging kakampi ni Selena, habang ang buong mansyon ay nalulunod sa mahimbing na tulog ni na Leo at Doña Remedios. Dahan-dahang lumabas si Selena ng kanyang kwarto. Ang bawat hakbang niya sa lumang hagdanan patungo sa attic ay tila isang pagtutuos sa nakaraan.
Ang tunog ng bawat pag-apak niya sa tuyong kahoy ay tila isang dahan-dahang pagpunit sa katahimikan ng bahay. Nang marating niya ang madilim na sulok ng attic, sinalubong siya ng amoy ng alikabok at mga nakalimutang alaala. Gamit ang susi mula kay Aling Gloria, binuksan niya ang isang antigong baul na nakatago sa ilalim ng mga lumang kurtina. Ang pag-ikot ng susi sa loob ng kandado ay lumikha ng isang malalim na tunog ng pagkakakalas. Tila ba isang lihim na matagal nang iginapos ang sa wakas ay nakalaya. Sa loob ng baul, hindi lamang mga alahas ang nakita ni Selena. Nakita niya ang orihinal na titulo ng lupa, mga dokumentong may pirma ng kanyang ama at isang liham na para sa kanya. Ang bawat salita ng kanyang ama ay tila isang haplos sa kanyang sugatang kaluluwa, isang babala na tila alam na ang mangyayari sa hinaharap. Ngunit ang pinakamahalagang natuklasan niya ay ang mga record ng transaksyon ni Leo, mga dokumentong nagpapatunay na ang kanyang asawa ay dahan-dahang nilulubog ang kanyang mana sa mga utang na hindi niya alam. Kinabukasan, sa ilalim ng init ng araw na tila nanunuyo sa kanyang balat, lihim na lumabas si Selena upang makipagkita kay Attorney Mendoza, ang matapat na abogado ng kanyang ama. Sa loob ng isang maliit at tahimik na opisina, inilatag ni Selena ang mga dokumentong nakuha niya. Attorney, kailangan kong malaman ang totoo. Ano ang ginagawa ni Leo sa mga ari-arian ko? Ang tanong ni Selena, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may determinasyon. Tiningnan ni Attorney Mendoza ang mga papel ng may malalim na pag-aalala. Selena, I'm sorry to say this, but Leo has been using your inheritance as collateral for several huge loans. Worse, he's been forging your signature to make it look like you approved all of these. Kung hindi tayo kikilos, ang bahay na tinitirhan nyo ay maaaring ma-foreclose o maibenta ni Leo sa ibang tao sa loob ng ilang linggo. Naramdaman ni Selena ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat salita ng abogado ay tila isang malakas na hampas sa kanyang dibdib. Kaya pala, kaya pala ganoon na lang ang pagmamadali nilang makuha ang loob ko o paalisin ako. They want to sell my father's legacy to pay off their greed. Selena, kailangan nating mag-file ng kaso, pero kailangan natin ng mas matibay na ebidensya ng kanyang fraud bago siya makatunog. Babala ng abogado, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa mga pekeng pirma ni Selena. You have to stay in that house and act as if you know nothing. It's dangerous, but it's the only way to catch him in the act. Pagbalik ni Selena sa mansyon, sinalubong siya ng mapanuring tingin ni Doña Remedios mula sa balkonahe. Ang bawat hakbang ni Selena papasok sa gate ay tila isang pagpasok sa lungga ng mga lobo. Alam niyang sa bawat ngiti at bawat pagtitiis na gagawin niya mula ngayon, may nakatagong patalim na handang bumawi sa lahat ng sa kanya. Nasaan ka galing, Selena? Ang daming labada na naghihintay sa likod. Ang boses ng matanda ay tila isang latigo na humahampas sa hangin. Ngumiti ng bahagya si Selena, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Namasyal lang po sa labas, Mama. Gusto ko lang pong makalanghap ng sariwang hangin. Habang naglalakad siya patungo sa likod ng bahay, naramdaman ni Selena ang bigat ng susing nasa loob ng kanyang bulsa. Ang laban ay nagsisimula pa lamang. Hindi na siya ang Selena na iiyak sa isang sulok. Siya na ang Selena na dahan-dahang hihila sa mitya ng bomba na wawasak sa mundo ng mga Valderrama.
Ngunit hanggang kailan niya kayang itago ang kanyang galit bago siya muling mapaso sa apoy ng sarili niyang plano? Ano ang gagawin ni Leo kapag nalaman niyang ang tuyot na sanga na itinapon niya ay may hawak na palakol na handang pumutol sa kanyang kasakiman? Ang gabi ay tila bumabalot sa buong mansyon ng isang uri ng kapayapaang mapanlinlang, isang katahimikang nagkukubli ng mga patalim sa dilim. Sa gitna ng sala, kung saan ang liwanag ng chandelier ay nagbibigay ng mga aninong tila nagsasayaw sa pader, lumapit si Leo kay Selena. Hindi ito ang malupit na asawa na nanampal sa kanya noong nakaraang araw. Ang kanyang mukha ay maamo, ang kanyang mga mata ay tila nagbabalik sa panahong ang bawat tingin niya ay puno ng pangako at pag-ibig. Selena, kailangan nating mag-usap. I'm sorry sa lahat ng nangyari. Alam kong napakasakit ng nagawa ko at hindi ko mapatawad ang sarili ko sa pagbuhat ng kamay sa iyo. Ang boses ni Leo ay malambot, may kasamang panginginig na tila ba siya ay tunay na nagsisisi. Inabot niya ang kamay ni Selena, ang kanyang paghawak ay marahan. Tila ba natatakot siyang mabasag ang babaeng nasa harap niya. Inaya ni Leo si Selena sa isang hapunan sa labas, sa isang tahimik na restaurant na dati nilang madalas puntahan noong bago pa lamang silang kasal. Ang halimuyak ng mga kandila at ang malambot na musika sa paligid ay tila isang tangka na burahin ang lahat ng pait ng mga nakaraang gabi. Habang kumakain, patuloy ang pag-alala ni Leo sa kanilang mga masasayang gunita, ang kanilang unang pagtatagpo, ang mga pangarap na sabay nilang binuo sa ilalim ng ulan. Ang bawat salita niya ay parang matamis na kending may lason sa loob. Dahan-dahang sinusubukan na muling makuha ang tiwala ni Selena. I've been thinking, Selena. Gusto kong masiguro ang kinabukasan mo, anuman ang mangyari sa atin. Kahit na narito si Celine, hindi ko kayang tiisin na wala kang seguridad. Pagpapatuloy ni Leo habang naglalabas ng isang makapal na folder mula sa kanyang bag. Inilapag niya ito sa lamesa, malapit sa kamay ni Selena. Ito ay isang comprehensive insurance policy at trust fund para sa iyo. Kung sakaling may mangyari sa akin o sa negosyo, hindi ka mawawalan. You will always have a place and a life of your own. Tumingin si Selena sa mga dokumento. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok, hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa matinding pagkamuhing pilit niyang itinatawid sa kanyang lalamunan. Alam niya ang totoo. Alam niya ang nilalaman ng kahon sa attic. Alam niya ang babala ni Attorney Mendoza. Ang insurance na sinasabi ni Leo ay walang iba kundi ang tuluyang pagsuko ng kanyang karapatan sa lupang kinatatayuan ng kanilang bahay. Kailangan ko lang ang pirma mo rito, Selena. Just a small formality para ma-activate ang fund. Do this for me, for our past, para gumaan naman ang loob ko sa lahat ng pagkakamaling nagawa ko. Ang pagsusumamo ni Leo ay tila isang dahan-dahang pagpiga sa natitirang pasensya ni Selena. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa asawa, naghahanap ng kahit katiting na katotohanan, ngunit tanging kasakiman lamang ang nakikita niya sa likod ng mga maskarang iyon. Kinuha ni Selena ang panulat na inabot ni Leo. Ang bigat ng ball pen sa kanyang mga daliri ay tila bigat ng 1,000 tonelada. Naramdaman niya ang titig ni Leo na tila ba isang mandaragit na naghihintay sa kanyang biktima na mahulog sa bitag. Sa kabilang dulo ng restaurant, ang anino ni Leo ay tila lumalaki. Tila ba isang higanteng lobo na handang lamunin ang lahat ng kanyang pagkatao. Tandaan mo, Selena, para sa iyo ito.
para sa ating dalawa. Bulong ni Leo, ang kanyang hininga ay malapit na sa mukha ni Selena, tila isang malamig na hangin na nagdadala ng babala. Dahan-dahang inilapit ni Selena ang dulo ng panulat sa puting papel. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay tila sumisigaw na tumigil, ngunit ang kanyang isipan ay abala sa pagbuo ng sariling plano. Nakita niya ang pagkislap ng excitement sa mga mata ni Leo, ang dahan-dahang pag-angat ng gilid ng labi nito na tila ba nakamit na ang inaasam na tagumpay. Ang dulo ng ballpen ay sumayad na sa ibabaw ng dokumento, lumilikha ng isang maliit na tuldok ng tinta na tila isang itim na butas na handang humigop sa kanyang kinabukasan. Tiningnan ni Selena ang linyang nakalaan para sa kanyang pangalan, ang linyang magpapatunay kung siya ba ay mananatiling biktima o magiging mitya ng sarili niyang paghihiganti. Napatigil ang mundo sa sandaling iyon. Ang tanging naririnig ni Selena ay ang sarili niyang mabigat na paghinga at ang nanggigigil na katahimikan ni Leo sa kanyang tabi. Isang maling galaw at maaring mawala ang lahat. Isang tamang pirma at maaari niyang makuha ang ebidensyang kailangan niya upang tuluyang mabaon si Leo sa ilalim ng batas. Ngunit bago pa man tuluyang maguhit ang unang letra ng kanyang pangalan, naramdaman ni Selena ang isang panginginig sa kanyang mga daliri. Tumingala siya at tumitig ng malalim sa mga mata ni Leo, isang tingin na puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Leo, sigurado ka bang ito lang ang kailangan mo sa akin? Ang tanong ni Selena, ang boses ay tila isang mahinang ihip ng hangin na nagdadala ng isang nakakikilabot na kahulugan. Napatigil si Leo, ang kanyang ninho, holding breath, ay tila isang mabigat na pasanin habang naghihintay sa susunod na mangyayari. Ang panulat ay nananatiling nakadikit sa papel, handang gumuhit ng isang tadhana na walang sino man sa kanila ang nakakaalam kung saan hahantong. Ang bawat hibla ng tinta na dumidikit sa maputing papel ay tila isang dahan-dahang pagpapakawala ng isang sumpa. Ang dulo ng panulat ay gumuhit ng mga itim na linya, paikot-ikot, tila isang bitag na dahan-dahang sumasakal sa leeg ni Leo nang hindi nito nalalaman. Sa mga mata ni Leo, nakikita ni Selena ang isang uri ng kislap na tila ba nakamit na nito ang lahat ng kayamanan sa mundo. Isang kislap ng tagumpay na nagmumula sa isang madilim at madayang puso. Everything will be fine na, Selena. I promise. Hinding-hindi ka magsisisi sa desisyong ito. Ang boses ni Leo ay puno ng pekeng tamis habang mabilis niyang kinuha ang folder mula sa lamesa, tila ba natatakot na baka bawiin pa ito ng asawa. Hindi niya napansin na ang pirma ni Selena ay may bahagyang pagkakaiba sa orihinal. Isang maliit na detalye na tanging ang isang bihasang mata lamang ang makakapansin. Isang pirma na alam ni Selena na madaling mapapawalang bisa sa korte sa tamang panahon. Pagbalik nila sa mansyon, sinalubong sila ni Celine na nakatayo sa tuktok ng hagdan. Ang kanyang mga kamay ay protektadong nakahawak sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga mata ay agad na nagtanong kay Leo at nang makita ang bahagyang pagtango ng lalaki, isang mapait at mapagmataas na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kompetisyon sa loob ng bahay ay tila umabot na sa isang bagong antas. Ang hangin ay naging mas mabigat, mas malansa dahil sa mga nakatagong intensyon. Ngunit hindi na ang dating Selena ang humarap sa kanila. Sa halip na yumuko at umiyak, dahan-dahang lumapit si Selena kay Celine. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na bulong na nagmumula sa kailaliman ng isang hukay.
Siguraduhin mong alagaan mo ang sarili mo, Celine. Ang bahay na ito, may mahabang kasaysayan ito ng pagpaparusa sa mga taong kumukuha ng hindi sa kanila. Ang aking ama, bago siya pumanaw, ay nagsabing ang bawat sulok ng lupang ito ay nakikinig at nagmamasid. Napatigil si Celine. Ang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na takot. Ano bang sinasabi mo? Tinatakot mo ba ako? Hindi, nagbabala lang ako. Pagpapatuloy ni Selena habang dahan-dahang hinahaplos ang pader na kahoy ng mansyon. Ang huling babaeng nagtangkaring agawin ang kaligayahan sa loob ng tahanang ito ay hindi naging maganda ang kinahinatnan. Sinasabi nilang ang mga dingding na ito ay may memorya. Bawat kasinungalingan ay nag-iiwan ng mantsa na hindi kailanman mabubura ng kahit anong linis. Sa mga sumunod na oras, tila nagbago ang atmosfera sa loob ng mansyon. Sinimulan ni Selena ang isang laro ng isipan. Sa tuwing dadaan siya sa tabi ni Celine, may mga kataga siyang binibitiwan tungkol sa mga anino ng nakaraan at ang sumpa ng mga ninakaw na pagmamay-ari. Ang katahimikan ng gabi ay naging kakampi ni Selena. Bawat mahinang paggalaw ng kurtina o ang natural na pag-inggit ng lumang kahoy ng sahig ay ginagamit niya upang palalain ang paranoid na kaisipan ng kanyang kaagaw. Leo! May narinig akong naglalakad sa labas ng kwarto! Ang sigaw ni Celine sa gitna ng hating gabi, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Mabilis na lumabas si Leo, ngunit tanging ang kadiliman ng pasilyo ang sumalubong sa kanya. Sa dulo ng hagdan, nakita niya si Selena na nakatayo, nakasuot ng puting pantulog, ang kanyang buhok ay nakalaylay at ang kanyang mukha ay walang kahit anong emosyon sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Nananaginip lang siguro siya, Leo. Ang boses ni Selena ay tila nagmumula sa malayo. O baka naman, ang bahay na mismo ang nagsasalita sa kanya. Ang mga taong may itinatago ay laging nakakarinig ng mga tinig na ayaw nilang mapakinggan. Naramdaman ni Leo ang isang uri ng kilabot na hindi niya maipaliwanag. Ang babaeng nasa harap niya ay tila hindi na ang Selena na maaari niyang manipulahin. Mayroon itong dalang panganib na mas matindi pa sa anumang kaso sa korte. Habang bumabalik siya sa loob ng silid upang patahanin ang umiiyak na si Celine, naiwan si Selena sa dilim. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa pintuan ng kanilang dating silid. Sa bawat segundong lumilipas, ang takot ni Celine ay dahan-dahang nagiging isang lason na sumisira sa kanyang katahimikan. Ang planong tungke-tuuke ni Selena ay nagsisimula ng magbunga. Hindi lamang niya kukunin ang kanyang ari-arian, uubusin niya ang katinuan ng mga taong nagtangkang sumira sa kanyang buhay. Ngunit sa gitna ng kanyang paghihiganti, isang tanong ang nananatiling nakalutang sa kanyang isipan. Hanggang kailan niya kayang panindigan ang pagiging isang buhay na anino bago siya mismo ay malamon ng dilim na kanyang nililikha? At anong gagawin ni Celine kapag ang kanyang takot ay humantong sa isang desisyong maaaring magpabago sa kapalaran ng lahat ng tao sa loob ng mansyong iyon? Ang bawat butil ng rosaryong ito ay saksi sa aking kabanalan, Selena. Huwag mong dungisan ang katahimikan ng aking pagdarasal ng iyong presensya. Ang tinig ni Doña Remedios ay tila isang malamig na simoy ng hangin na dumadaloy sa loob ng maliit na kapilya sa loob ng mansyon. Nakaluhod ang matanda sa harap ng isang malaking imahe. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mariin habang ang kanyang mga daliri ay mabilis na naglalakbay sa mga itim
na butil ng rosaryo. Ang amoy ng sariwang bulaklak at nasusunog na kandila ay bumabalot sa silid, isang kapaligirang nagpaparamdam ng kapayapaan. Ngunit para kay Selena, ito ay amoy ng isang malaking kasinungalingan. Inutusan ni Doña Remedios si Selena na linisin ang bawat sulok ng kapilya, kabilang ang mga antigong aparador na naglalaman ng kanyang mga gamit sa pagdarasal. Habang ang matanda ay tila nasa malalim na trance ng debosyon, dahan-dahang binuksan ni Selena ang isang drawer sa ilalim ng altar. Ang bawat paggalaw niya ay tila isang anino, tahimik, mabilis, at mapagmasid. Doon, sa ilalim ng mga lumang prayer book, nakita niya ang isang makapal na sobrang kulay kape. Nang buksan niya ito, hindi mga dasal ang tumambad sa kanya. Ang mga resibo ng money transfer at mga deposit slip ay nagkalat sa loob. Ang bawat isa ay may malaking halaga at ang pangalang nakasulat bilang receiver ay laging iisa, Junjun Reyes. Sa bawat resibo, may kalakip na mga sulat na puno ng malalaswa at mapusok na mga salitang hindi kailanman may uugnay sa isang babaeng tila banal kung kumilos sa harap ng krus. Salamat sa allowance, my queen. Sabik na akong makita ka muli sa ating tagpuan. Ang basa ni Selena sa isa sa mga sulat. Ang bawat salita ay tila isang maruming putik na tumatalsik sa kanyang mukha. Naramdaman ni Selena ang matinding pagkasuklam. Ang perang ipinapadala ni Doña Remedios sa kanyang batang mangingibig sa probinsya ay ang perang pinaghirapan ni Selena. Ang kinikita ng kanyang syuong may nadahan-dahang kinulimbat ng matanda sa pamamagitan ng pagmamanipula sa mga gastusin sa bahay. Habang sinisiraan siya ng matanda bilang sumpa at baog, ang banal na biyenan pala niya ay may itinatagong maruming sikreto na mas matindi pa sa anumang kasalanang ibinibintang sa kanya. Biglang naramdaman ni Selena ang pagtigil ng tunog ng pag-usal ng dasal ni Doña Remedios. Ang katahimikan sa loob ng kapilya ay naging nakabibingi, tila isang tali na dahan-dahang humihigpit sa leeg ni Selena. Dahan-dahan siyang tumalikod at nakita ang matanda na nakatayo na. Ang rosaryo ay nakalaylay sa kanyang kamay na tila isang latigo. Ang mga mata ni Doña Remedios ay hindi na banal. Ang mga ito ay puno ng poot at takot, na tila ba nakita na niya ang kanyang sariling kamatayan sa mga kamay ni Selena. Anong ginagawa mo sa aking mga kagamitan, Selena? Ang dumi ng iyong mga kamay ay hindi nararapat sa mga sagradong bagay na iyan. Ang sigaw ng matanda, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagtatangkang itago ang kanyang kaba. Ngumiti si Selena, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata, kundi na natili sa kanyang mga labi bilang isang babala. Mama, binabasa ko lang po ang mga dasal na nakatago rito. Mukhang napakalakas po ng inyong pananampalataya kay Junjun. Hindi ko akalaing ang mga donasyon nyo sa simbahan ay napupunta pala sa isang mas bata at mas masiglang altar. Namutla si Doña Remedios, ang kanyang mapagmataas na tindig ay tila gumuho sa isang saglit. Ang bawat butil ng pawis na namuo sa kanyang noo ay tila mga saksi sa kanyang pagkabunyag. Sinubukan niyang hablutin ang sobre, ngunit mabilis itong nailayo ni Selena. Ang bawat ebidensya ay ligtas na ngayon sa kanyang mga kamay, isang sandata na wawasak sa moralidad na ipinagmamalaki ng matanda sa buong barangay. Ibigay mo sa akin iyan. Magnanakaw ka. Isusumbong kita kay Leo. Ang banta ni Doña Remedios, ngunit ang kanyang tinig ay wala ng kapangyarihan. Sige po, isumbong niyo ako, Mama.
Isabay niyo na rin ang mga larawan at resibong ito. Tingnan natin kung sino ang tunay na magnanakaw sa bahay na ito. Ang boses ni Selena ay nanatiling kalmado, isang kalamigang mas nakakatakot pa sa anumang sigaw. Kinuha ni Selena ang kanyang cellphone at mabilis na kinuhanan ng larawan ang bawat resibo at sulat bago ito ibalik sa drawer. Ang bawat pag-click ng kanyang isipan ay tila isang pako sa kabaong ng reputasyon ni Doña Remedios. Sa sandaling iyon, ang kapangyarihan sa loob ng mansyon ay dahan-dahang lumilipat. Ang biktima ay naging hukom at ang banal ay naging isang makasalanang nagmamakaawa sa dilim. Lalabas na sana si Selena sa kapilya nang marinig niya ang mahinang hikbi ni Doña Remedios sa kanyang likuran. Isang hikbi na hindi nagmumula sa pagsisisi, kundi sa takot na mawala ang lahat ng kanyang kinatatayuan. Ngunit walang awa na naramdaman si Selena. Ang bawat sampal, bawat sutil na salita, at bawat gabing iniyak niya sa ilalim ng ulan ay tila nagbigay sa kanya ng pusong bato. Habang naglalakad si Selena sa pasilyo, naramdaman niya ang isang uri ng gaan sa kanyang dibdib. Ang lason ni Doña Remedios ay mayroon na ngayong panlaban. Ngunit sa dulo ng pasilyo, nakita niya si Leo na nakatayo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka habang nakatingin sa kanyang asawang may kakaibang kislap sa mga mata. Ano ang gagawin ni Selena sa bagong tuklas na sikretong ito? Gagamitin ba niya ito upang palayain ang sarili? O upang tuluyang sunugin ang bawat tulay na nag-uugnay sa kanya sa pamilyang Valderrama? Ang bawat hakbang niya palapit kay Leo ay tila isang paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Masakit, mapanganib, ngunit kailangang gawin upang maabot ang kanyang kalayaan. Ang amoy ng kare-kare, ang malinamnam na samyo ng inihaw na liempo, at ang tamis ng hinog na mangga ay humalo sa hangin ng mansyon na tila ba may isang malaking pagdiriwang na nagaganap. Sa gitna ng kusina, abala si Selena sa huling pag-aayos ng mga pagkain sa ibabaw ng lamesa. Ang bawat plato ay nakahanay ng may perpektong distansya. Ang mga kubyertos ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier at ang mga basong kristal ay tila naghihintay na mapuno ng alak. Walang bakas ng galit o pait sa mukha ni Selena. Sa halip, ang kanyang mga galaw ay kalmado, halos mapayapa, na tila ba ang lahat ng pasakit ng mga nakaraang araw ay isang masamang panaginip na kanya ng kinalimutan. Suot ang kanyang pinakamalinis na apron, dahan-dahan niyang inilabas ang isang bote ng mamahaling alak mula sa bodega, ang alak na itinago ng kanyang ama para sa isang espesyal na okasyon. Anong meron, Selena? Bakit tila nagfiesta ka yata rito sa baba? Ang boses ni Leo ay puno ng pagtataka habang dahan-dahan siyang bumababa ng hagdan, kasunod si Celine na tila laging nakabantay sa bawat kilos niya. Ngumiti si Selena, isang ngiti na sadyang idinisenyo upang magmukhang maamo at mapagkumbaba. Naisip ko lang na kailangan nating magkaroon ng isang maayos na hapunan, Leo. Pagod na ako sa pag-aaway. Gusto ko nang tanggapin ang katotohanan para maging payapa na tayong lahat dito sa bahay. Para na rin sa baby ni Celine, kailangan niya ng masayang kapaligiran. Nagkatinginan si Leo at Celine. Nakita ni Selena ang dahan-dahang pagluwag ng tensyon sa mga balikat ni Leo. Ang kasakiman ng lalaki ay mabilis na nabulag ng kaginhawaan. Naniniwala siya na sa wakas ay tuluyan ng sumuko ang espiritu ng kanyang asawa. Samantala, si Celine ay umupo sa kabisera ng may mas malawak ng ngiti, tila ba ito na ang pinal na koronasyon ng kanyang tagumpay.
Mabuti naman at natauhan ka na, Selina. Maganda iyan para hindi ka na nagmumukhang palaging pasan ang daigdig. Wika ni Celine habang sinisimulang tikman ang pagkaing inihanda. Masarap ang luto mo, aaminin ko. Sayang naman kung sa labas ka lang kakain palagi. Lumabas na rin si Doña Remedios mula sa kanyang silid. Ang kanyang mga mata ay mabilis na nag-obserba kay Selina, naghahanap ng anumang senyales ng pagbabanta matapos ang kanilang pagtutuos sa kapilya. Ngunit ang nakita lamang niya ay isang Selina na masunurin, isang babaeng tila tinanggap na ang kanyang kapalaran bilang anino sa loob ng sarili niyang tahanan. Dahil sa kagustuhang mapanatili ang kanyang sariling sikreto, pinili ng matanda na manahimik at makiisa sa hapunan. Habang kumakain sila, tanging ang tunog ng pagdait ng mga kubyerto sa porselana ang naririnig, isang ritmo na tila ba isang dahan-dahang pagbilang ng mga natitirang sandali. Pinagsilbihan ni Selina ang bawat isa sa kanila. Nilagyan niya ng alak ang baso ni Leo, dinagdagan ng kanin ni Celine, at maingat na inabot ang paboritong sausawan ni Doña Remedios. Leo, tungkol sa pinirmahan ko noong nakaraang gabi, sana ay maging sapat iyon para sa atin. Malambot na wika ni Selina habang dahan-dahang hinihiwa ang karne sa kanyang sariling plato. Don't worry, Selina. Everything is being processed. Magiging maayos ang lahat. Sagot ni Leo nang hindi tumitingin sa kanya, ang kanyang atensyon ay nakatuon sa pagkain at sa pakikipagbulungan kay Celine. Tiningnan ni Selina ang tatlong taong nasa harap niya. Sila ang mga taong kumuha ng kanyang dignidad, sumira sa kanyang mga pangarap, at nagtangkang magnakaw ng kanyang pamana. Ngunit sa sandaling iyon, sa loob ng silid kainan na puno ng masasarap na pagkain, hindi na sila nakakatakot para sa kanya. Para silang mga character sa isang dula na malapit ng matapos, mga aktor na hindi alam na ang tabing ay malapit ng bumagsak. Sulitin niyo ang gabing ito. Pulong ni Selina sa kanyang isipan habang pinapanood ang bawat subo nila. Tikman niyo ang bawat paborito ninyong pagkain. Damhin niyo ang lambot ng selyang inuupuan niyo at ang lamig ng aircon na binabayaran ng pera ng pamilya ko. Nang matapos ang hapunan, tumayo si Selina upang ligpitin ang mga pinagkainan. Tumanggi siyang tulungan ni Aling Gloria na nakatingin sa kanya mula sa malayo ng may halong pag-aalala at pagtataka. Bago tuluyang umakyat ang pamilya Valderrama sa kanilang mga silid, huminto si Selina sa paanan ng hagdanan. Leo, Mama, Celine, magpahinga kayong mabuti. Ang boses ni Selina ay kalmado, halos malambing. Gusto ko lang sabihin na ang gabing ito ay talagang espesyal para sa akin. Salamat sa pagsasalo-salo. Tumango lamang si Leo at nagpatuloy sa pag-akyat. Yakap ang balikat ni Celine. Si Doña Remedios naman ay nagbigay ng isang huling mapanuring tingin bago sumunod sa dalawa. Nang mawala na sila sa paningin, dahan-dahang binitawan ni Selina ang hawak niyang basahan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng anumang emosyon at ang kanyang mga mata ay tumitig sa kadiliman ng sala. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila naging mas mabigat, mas mapanganib. Sa labas, ang hangin ay nagsisimulang umihip ng malakas, tila nagbabadya ng isang bagyong mas matindi pa sa nauna. Sa loob ng puso ni Selina, ang mitya ay nagliyab na. Dahil ito na ang huli, bulong niya sa hangin, ang boses ay tila isang sumpa na nananatili sa bawat sulok ng mansyon. Bukas, pagising ninyo, wala na ang mundong pinangarap ninyong angkinin.
Anong plano ang isasagawa ni Selena sa paglipas ng gabi? Sino ang huling lalabas na may hawak ng susi ng mansyon kapag sumikat na ang araw? Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang dahan-dahang pagpiga sa leeg ng tadhana, habang ang anino ni Selena ay dahan-dahang naglalaho sa dilim ng kusina. Ang kadiliman sa loob ng mansyon ay tila isang malapot na likido na bumabalot sa bawat sulok ng bahay, maliban sa kakarampot na liwanag na nagmumula sa buwan na sumisilip sa pagitan ng mga ulap. Habang ang lahat ay nalulunod sa mahimbing na tulog pagkatapos ng masaganang hapunan, si Selena ay nananatiling gising. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagniningas na baga sa dilim, nakatitig sa bawat gamit na may kinalaman sa kanyang yumaong ama. Dahan-dahang lumabas si Aling Gloria mula sa dilim ng pasilyo, may bitbit na mga lumang kumot at makapal na bubble wrap. Ang bawat hakbang ng matanda ay maingat, tila ba ayaw niyang gisingin ang mismong hangin sa loob ng bahay. Nagkatinginan ang dalawa, isang tingin na puno ng pagkakaintindihan at matinding determinasyon. Ito na ang oras upang iligtas ang mga huling bakas ng dangal ng pamilya ni Selena. Dahan-dahan lang, Hija. Ang mga alaala ay mabigat, ngunit kailangang mailayo sa mga kamay ng mga magnanakaw. Bulong ni Aling Gloria, ang boses ay tila isang marahang paghaplos ng tuyong dahon sa sahig. Sinimulan nilang balutin ang mga antigong koleksyon ng kanyang ama, ang mga gintong figurin, ang mga unang edisyon ng mga aklat, at ang malalaking painting na matagal nang naging saksi sa kasaysayan ng kanilang pamilya. Bawat pagdait ng kamay ni Selena sa mga kagamitang iyon ay tila isang pakikipag-usap sa kanyang papa. Sa bawat haplos niya sa makinis na ibabaw ng lamesang nara, tila nararamdaman niya ang init ng palad ng kanyang ama noong siya ay bata pa at naglalaro sa ilalim nito. Sa gitna ng kanilang pagmamadali, dinala ni Selena ang isang maliit na frame ng larawan sa kanyang dibdib. Larawan ito ng kanyang mga magulang noong araw ng kanilang kasal, mga mukhang puno ng pag-asa, mga ngiting hindi pa nababahiran ng pait. Marahan niyang hinaplos ang salamin nito at isang maliit na gasgas sa sulok ng frame ang nagpaalala sa kanya noong aksidente niya itong nahulog noong siya ay 5 taong gulang pa lamang. Pinigilan ni Selena ang pagpatak ng luha. Ang bawat emotion ngayon ay dapat maging bala para sa bukas. Habang inililipat nila ang mga gamit patungo sa isang van na naghihintay sa labas ng likurang gate, isang tunog ng dahan-dahang paggalaw mula sa itaas ng hagdan ang nagpatigil sa mundo. Ang tibok ng puso ni Selena ay tila isang mabilis na tambol na sumasabay sa bawat segundo ng katahimikan. Naramdaman niya ang pamamanhid ng kanyang mga binti habang nakatayo sa madilim na sulok, yakap ang isang mamahaling florera na papalitan nila ng isang imitasyon. Isang anino ang dahan-dahang lumitaw sa tuktok ng hagdanan. Si Leo. Nakasuot siya ng maluwag na pantulog at tila naglalakad sa gitna ng antok. Ang kanyang mga kamay ay kinakamot ang kanyang ulo. Ang bawat hakbang niya pababa ay lumilikha ng isang marahang pag-inggit ng tuyong kahoy. Isang tunog na tila sumisigaw ng babala sa katahimikan ng gabi. Selena, ikaw ba yan? Ang boses ni Leo ay paos, puno ng kalituhan habang pilit na idinidilat ang kanyang mga mata sa gitna ng dilim. Napakapit si Selena sa florera ng mas mahigpit. Ang kanyang mga palad ay nagsisimulang mabasa ng malamig na pawis. Inisyas ni Aling Gloria kay Selena na manatiling tahimik habang dahan-dahan itong lumabas mula sa likod ng malaking kortina.
Ako lang po ito, Sir Leo. Nauuhaw lang po ako kaya kumuha ako ng tubig sa kusina. Ang boses ni Aling Gloria ay kalmado, tila ba wala siyang itinatagong anuman sa likod ng kanyang likuran. Huminto si Leo sa gitna ng hagdan. Ang kanyang mga mata ay gumagala sa paligid ng sala. Tila may napapansin siyang kakaiba sa ayos ng mga kagamitan, ngunit ang antok ay mas matimbang sa kanyang hinala. Nasaan si Selena? Bakit parang may naririnig akong naglalakad sa labas? Tulog na po si Ma'am Selena sa kwarto sa likod, sir. Baka po hangin lang iyon sa labas. Malakas po ang bugso ng ulan kanina. Sagot ng matanda. Habang dahan-dahang gumagalaw patungo sa dispenser ng tubig upang patunayan ang kanyang sinasabi. Nanatiling nakatitig si Leo sa sala ng ilang sandali. Ang kanyang paningin ay tila tumama sa pwesto kung saan nakatago si Selena. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Selena ang isang matinding lamig na gumagapang sa kanyang likuran. Ang bawat hininga niya ay pinipigilan. Ang kanyang katawan ay tila naging bahagi na ng pader sa takot na matuklasan ang kanyang ginagawa. Dahan-dahang tumalikod si Leo at muling umakyat sa hagdanan. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila isang dahan-dahang pagluwag ng tali sa leeg ni Selena. Nang tuluyan ng sumara ang pinto ng silid sa itaas, binitawan ni Selena ang isang malalim na buntong hininga na tila ba doon lamang muling nagkaroon ng hangin ang kanyang baga. Kailangang bilisan natin, Hija. Bulong ni Aling Gloria nang makalapit muli kay Selena. Hindi na magtatagal at malalaman na nila ang lahat. Ang bawat kagamitang na ilalayo natin ay isang panalo laban sa kanilang kasakiman. Nagpatuloy sila sa paggawa sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang maliit na flashlight. Ang bawat piraso ng kasaysayan ni Selena ay dahan-dahang naisasakay sa van, papalayo sa mansyong tila naging isang libingan ng kanyang mga pangarap. Ngunit sa bawat gamit na nawawala sa loob ng bahay, lalong lumalaki ang kawalan sa dibdib ni Selena. Anong mangyayari kapag nagising si Leo sa umaga at makitang ang mga mamahaling painting ay napalitan na ng mga walang kuwentang kopya? Paano haharapin ni Selena ang huling hantungan ng kanyang pagtitiis ngayong wala na siyang balak na bumalik pa sa pagiging isang anino? Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang mabilis na pagtakbo ng oras patungo sa isang pagsabog na wawasak sa lahat ng kasinungalingan sa loob ng mansyon ng mga Valderrama. Ang sikat ng araw ay tila isang mapang-abusong liwanag na naglalantad sa bawat sulok ng mansyon na ngayong umaga ay punong-puno ng mga bulaklak, mamahaling palamuti, at ang amoy ng mga imported na pabango. Ito ang araw na matagal nang pinakahihintay ni na Leo at Celine, ang kanilang tinatawag na celebration of a new beginning. Isang piging upang ipakilala sa kanilang mga piling kaibigan at kasosyo sa negosyo ang kanilang bagong tahanan at ang magiging tagapagmana ng pamilya Valderrama. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Selena sa isang sulok ng malawak na sala. Nakasuot siya ng isang simpleng uniforme ng katulong, ang buhok ay mahigpit na nakatali, at ang kanyang mga kamay ay namumula dahil sa maghapong paglilinis at paghahanda. Ang bawat tawanan ng mga panauhin ay tila mga matatalim na karayom na tumutusok sa kanyang pandinig, habang ang bawat pagbati kay Celine ay tila isang dahan-dahang pagpiga sa kanyang puso. Selena, huwag kang tatayo-tayo lang dyan. Siguraduhin mong laging puno ang mga baso ng alak ng mga bisita at iyong mga appetizer kailangang laging mainit paglabas sa kusina. Ang utos ni Celine na ngayong gabi ay nagmumukhang isang reyna sa kanyang mahabang bestidong kulay ginto.
Ang kanyang boses ay sadyang inilakas upang marinig ng mga nasa malapit, isang paraan upang ipamukha sa lahat kung sino ang tunay na may kapangyarihan. Tumingin si Selena kay Leo na nooy nakikipag-usap sa isang kilalang negosyante. Ni minsan ay hindi nag-angat ng tingin ang kanyang asawa, tila ba ang presensya ni Selena ay isang mantsa sa kanyang perpektong gabi na mas mabuting huwag na lang pansinin. Ang kawalan ng pakialam ni Leo ay mas masakit pa sa anumang sampal. Ito ay ang tuluyang pagbura sa kanyang pagkatao sa harap ng maraming tao. Yes, Celine, masusunod po. Mahinahong sagot ni Selena, bagamat ang bawat kataga ay tila may kasamang lasa ng dugo sa kanyang lalamunan. Habang naglalakad si Selena bitbit ang isang tray ng mga inumin, napadaan siya sa tapat ng isa sa mga malalaking painting sa pader. Nakita niyang hinahangaan ito ng isang grupo ng mga kababaihan. Napangiti siya ng lihim, isang ngiting puno ng pait at tagumpay. Ang mga panauhin ay humahanga sa isang kopya, isang walang kwentang imitasyon na ipinalit niya kagabi, habang ang tunay na sining ay ligtas na nakatago sa isang lugar na hindi nila kailanman mararating. Napakaganda talaga ng taste ni na Leo at Celine. Look at that brushwork. It's definitely an original. Bulong ng isang babae. Hindi napigilan ni Selena ang bahagyang pag-angat ng kanyang balikat habang nagpapatuloy sa paglalakad. Ang buong piging na ito ay isang malaking kasinungalingan, tila isang marangyang palasyo na itinayo sa ibabaw ng kumunoy. Ang bawat hiyas na suot ni Celine, ang bawat bote ng alak na binubuksan, ay utang sa perang ninakaw mula sa kanyang pamana. Biglang tumahimik ang paligid nang lumapit si Doña Remedios sa gitna ng sala, may hawak na baso ng champagne. Isang tagay para sa aking anak na si Leo at sa kanyang asawang si Celine. Salamat sa pagbibigay ng bagong buhay sa tahanang ito. Sa wakas, ang mansyong ito ay puno na ng tunay na kaligayahan at hindi ng kalungkutan. Ang palakpakan ng mga tao ay tila isang malakas na dagundong na dumurog sa huling bahagi ng pagtitimpi ni Selena. Ngunit sa gitna ng palakpakan, ang matinis na tunog ng bell sa gate ay muling narinig sa buong paligid, hudyat ng pagdating ng mga hindi inaasahang panauhin. Bumukas ang malaking pintuan at pumasok ang tatlong lalaking nakasuot ng itim na Amerikana. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, malayo sa masayahing disposisyon ng mga bisita sa loob. Ang ingay ng kanilang mga sapatos sa makinis na sahig ay tila isang mabigat na martilyo na nagpatahimik sa bawat tawanan. Magandang gabi. Kami ay mula sa opisina ng sheriff at may kasamang kinatawan mula sa bangko. Wika ng lalaking nasa unahan, ang kanyang boses ay malakas at malinaw, umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng sala. Hinahanap namin si Ginong Leo Valderrama. Napatigil si Leo, ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay. Ah, ano yon? May party kami ngayon, hindi ba pwedeng bukas na lang? I'm sorry, sir. Pero may kagyat kaming utos mula sa korte. Nakatanggap ang aming opisina ng ulat tungkol sa questionableng pagmamay-ari ng property na ito at ang ilegal na pagtatangka sa paglilipat ng titulo. Pagpapatuloy ng opisyal habang naglalabas ng isang makapal na dokumento. Kailangan naming masuri ang mga papeles ng bahay na ito ngayon din. Nabitawan ni Celine ang kanyang baso na lumikha ng isang dahan-dahang pagtapon ng alak sa kanyang gintong bestida. Tila ba ito ay isang mantsa na hindi na mabubura. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan
Ang bawat tingin nila ay puno na ngayon ng pagdududa at panghuhusga. Mula sa likuran ng mga opisyal, dahan-dahang lumabas si Selena. Hindi na siya ang babaeng nakayuko. Itinapon niya ang bitbit niyang tray sa sahig, at ang bawat piraso ng pagkain na nagkalat ay tila simbolo ng pagtatapos ng kanyang pagsisilbi. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Leo, isang tingin na walang halong takot, kundi puno ng isang nakakakilabot na kapayapaan. Leo, ang mga bisita ay naghihintay. Ipakita mo sa kanila ang mga papel na ipinapirma mo sa akin. Ang boses ni Selena ay kalmado, tila isang malamig na tubig na bumubuhos sa nag-aapoy na tensyon sa silid. Anong mangyayari kapag nabuksan ang mga dokumentong iyon sa harap ng lahat? Paano itatago ni Leo ang kanyang krimen ngayong ang mismong hustisya na ang kumatok sa kanyang pintuan? Ang piging ng kasinungalingan ay malapit ng maging isang madilim na gabi ng pagtutuos. Ang bawat bulong sa loob ng malawak na sala ay tila mga bubuyog na nagkakagulo, isang ingay na unti-unting lumulunod sa marangyang tugtugin na kanina lamang ay nagbibigay ng aliw sa mga panauhin. Nakatayo si Leo sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na kinukuha ang isang folder mula sa loob ng kanyang mamahaling cabinet. Ang bawat paggalaw niya ay puno ng pagmamadali. Tila isang taong nalulunod na pilit na kumakapit sa isang pirasong kahoy sa gitna ng malawak na karagatan. Ito, ito ang mga papel. Selena signed this herself. Legal ang lahat ng ito. Ang sigaw ni Leo, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng takot at desperation. Inabot niya ang mga dokumento sa opisyal ng korte. Ang kanyang mga mata ay pasalubong na tumitig kay Selena na tila ba ang tingin na iyon ay sapat na upang patahimikin ang asawa. Lumapit ang isang lalaking may hawak na briefcase, si Attorney Mendoza. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hudyat ng katotohanan. Maingat niyang kinuha ang mga papel at isinuot ang kanyang salamin, isang bawat segundo ng katahimikan habang binabasa niya ang mga pahina ay tila isang dahan-dahang paghatol sa buong pamilya Valderrama. G. Valderrama, ang dokumentong ito ay may pirma ng isang Selena Valderrama. Ngunit ayon sa aming forensic analyst at sa original na records ng Registry of Deeds, ang pirma rito ay hindi tumutugma sa biometric identification at sa specimen signature ng tunay na may-ari ng lupang ito. Ang boses ni Attorney Mendoza ay kalmado, ngunit bawat salita ay tila isang malakas na hampas ng martilyo sa katinuan ni Leo. Bukod dito, ang titulo na hawak mo ay isang dekalidad na kopya lamang. Ang original na titulo ay nasa pangangalaga na namin ngayong gabi. Nabitawan ni Celine ang kanyang mamahaling abaniko na lumikha ng isang marahang tunog ng pagbagsak sa sahig na tila simbolo ng kanyang gumuhing pangarap. Ang mga bisitang kanina ay humahanga sa kanya ay dahan-dahang umatras. Ang kanilang mga mukha ay puno na ngayon ng pandidiri at pait. Ang kahihiyan o ang matinding hiya ay tila isang makapal na usok na bumabalot sa kanya na hindi kayang takpan ng kahit anong mahal na pabango. Ano itong kalokohan na ito? Selena, magsalita ka. Sabihin mo sa kanila na ibinigay mo sa akin ang bahay na ito dahil sa pagmamahal mo sa akin. Ang pagsusumamo ni Leo, lumapit siya kay Selena at hinawakan ang magkabilang balikat nito. Pilit na niyayanig ang babaeng tila naging isang pader ng yelo. Dahan-dahang inalis ni Selena ang mga kamay ni Leo sa kanyang balat. Isang haplos na tila ba nandidiri siya sa bawat daliri ng lalaki.
Tumingala siya at tumingin ng diretso sa mga mata ni Leo, isang tingin na walang halong takot, kundi puno ng isang nakakakilabot na kapayapaan na tila ba matagal na niyang hinintay ang sandaling ito. Ang pag-ibig, Leo, ay hindi nanakaw. Ang pag-ibig ay hindi pinipilit sa pamamagitan ng panloloko. Ang boses ni Selena ay malinaw, umaaling-aungaw sa bawat sulok ng sala na tila ba siya na ngayon ang hukom sa sarili niyang tahanan. Ang pinitasan ko noong gabing iyon ay hindi ang paglilipat ng titulo. Pinirmahan ko ang isang dokumento na nagpapatunay na ang lahat ng transaksyong ginawa mo gamit ang pangalan ko ay walang pahintulot mula sa akin. Binigyan kita ng pagkakataong maging tapat, ngunit mas pinili mo ang iyong kasakiman. Sumigaw si Doña Remedios. Ang kanyang mga butil ng rosaryo ay tila naging mga kadenang nakagapos sa kanyang nanginginig na mga kamay. Wala kang utang na loob. Pagkatapos ng lahat ng itinulong namin sa iyo, Leo, huwag kang makinig sa kanya. Bahay natin ito. Lumingon si Selena sa kanyang biyenan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Utang na loob, Mama. Ang perang ginagamit niyo para sa inyong batang mangingibig sa probinsya ay galing sa pawis ko. Ang bawat sentimong winaldas niyo ay ninakaw niyo sa kaban ng aking ama. Gusto niyo bang ipakita ko sa harap ng lahat ng mga kaibigan niyo ang mga resibong nakatago sa inyong altar? Napaluhod ang matanda sa gitna ng sala. Ang kanyang mukha ay biglang tumanda ng 10 taon sa tindi ng pagkabunyag ng kanyang lihim. Ang katahimikan ng mga panauhin ay tila naging isang mabigat na pasanin para sa pamilya Valderrama. Sa gitna ng sala, ang reyna na si Celine ay tila naging isang pulubi sa kanyang gintong bestida, habang si Leo ay nananatiling nakatayo, ngunit ang kanyang kaluluwa ay tila wala na sa kanyang katawan. Inutusan kami ng korte na isagawa ang agarang pagsamsam sa mga kagamitan at ang pagbakante sa property na ito hanggat hindi natatapos ang investigasyon sa kasong estafa at falsification of public documents. Pagpapatuloy ng opisyal ng korte. G. Valderrama, kailangan nyo nang sumama sa amin sa presinto para sa inyong statement. Naramdaman ni Selena ang isang uri ng kagaanan sa kanyang dibdib. Tila ba ang malaking bato na matagal nang nakadagan sa kanyang puso ay biglang naglaho. Habang pinapanood niya ang mga pulis na dahan-dahang lumalapit kay Leo, nakita niya ang pagbagsak ng bawat pangarap na itinayo ng kanyang asawa sa ibabaw ng kanyang pagdurusa. Ang bawat hakbang ni Leo palayo ay tila isang dahan-dahang paglaya ni Selena mula sa kulungan ng kanyang nakaraan. This is not the end, Selena. Hahanapin kita. Hindi mo ito magagawa sa akin. Ang huling sigaw ni Leo habang inaalalayan siya ng mga opisyal palabas ng pinto. Ngunit ang boses niya ay tila isang mahinang ihip na lamang ng hangin na nawawala sa gabi. Naiwan si Selena sa gitna ng kanyang sala. Ang bawat panauhin ay dahan-dahang umaalis nang may yuko ang mga ulo sa kahihiyan. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na matagal nang nagsilbi, nagtiis at sa wakas ay lumaban. Sa gitna ng katahimikan ng mansyong muli niyang pagmamay-ari, isang mahabang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Ngunit bago pa man niya tuluyang masarado ang pintuan, isang boses mula sa labas ang muling narinig. Isang boses na hindi kabilang sa mga pulis o sa mga opisyal. Isang boses na nagmula sa dilim na tila nagdadala ng isang huling mensahe na hindi pa niya inaasahang marinig sa gabing ito. Ang katahimikan na naiwan sa loob ng mansyon
Matapos ang pag-alis ng mga pulis, ay tila isang malalim at mahapding sugat na dahan-dahang bumubukas. Ang bawat hakbang ng mga panauhing nagmadaling lumabas ay tila mga huling pintig ng isang pusong matagal nang nagdurusa. Naiwan sa gitna ng sala sina Celine at Doña Remedios, dalawang anino ng kanilang dating karangyaan, na tila mga basahang itinapon sa isang sulok ng marangyang palasyo. Ang ulan sa labas ay muling bumuhos ng malakas. Ang tunog ng bawat patak sa bubong ay tila isang mapait na paalala ng gabing itinapon ni Leo ang maleta ni Selena sa putikan. Sa pagkakataong ito, ang tadhana ay gumuhit ng isang bilog na walang sino man sa kanila ang nakatakas. Selena, hiya, mag-usap tayo. Alam mong mahal kita bilang manugang. Nagdilim lang ang paningin ko dahil sa kagustuhan kong magkaroon ng apo. Ang tinig ni Doña Remedios ay nanginginig. Wala na ang dating autoridad at lason. Ang kanyang mga kamay ay pilit na humahawak sa laylayan ng damit ni Selena, isang pagsusumamo na tila isang dahan-dahang pagluhod ng isang reynang nawalan ng corona. Dahan-dahang iniwas ni Selena ang kanyang sarili. Tumingin siya sa kanyang biyenan, hindi nang may galit, kundi nang may matinding habag na mas masakit pa sa anumang puot. Ang pagmamahal na sinasabi niyo, Mama, ay may kalakip na presyo na hindi ko na kayang bayaran. Ang bawat butil ng inyong rosaryo ay naging saksi sa inyong panloloko. Ngayon, hayaan nating ang katotohanan ang magdasal para sa inyo. Kinuha ni Selena ang dalawang malalaking plastik na supot na kulay itim mula sa kusina, ang mga supot na karaniwang ginagamit para sa mga basura. Inilapag niya ito sa harap ni Celine at Doña Remedios. Ang bawat pagdait ng plastik sa sahig ay lumikha ng isang tuyot na tunog na tila isang huling hudyat ng kanilang pag-alis. Wala kayong dadalhin na kahit anong gamit na binili ng pera ng aking ama. Ang bawat alahas, ang bawat mamahaling damit na suot nyo ay maiiwan sa bahay na ito. Ang boses ni Selena ay malamig, tila yelong humahaplos sa balat. Diyan nyo ilagay ang mga personal nyo lang na kagamitan. May 10 minuto kayo bago ko ipasara ang bawat pintuan ng mansyong ito. Humagulgol si Celine. Ang kanyang gintong bestida ay gusot-gusot na at ang kanyang make-up ay humahalo na sa kanyang mga luha na lumilikha ng madidilim na mantsa sa kanyang mukha. You can't do this to me. Buntis ako. May karapatan ang anak ko rito. Ang anak mo, Celine, ay magsisimula ng buhay sa katotohanan, hindi sa nakaw na yaman, sagot ni Selena habang binubuksan ang malaking pintuan patungo sa labas. Ang bawat hakbang ng dalawang babae patungo sa pintuan ay tila isang dahan-dahang pagpasan ng lahat ng kanilang kasalanan. Sa ilalim ng malakas na ulan, lumabas sila bitbit ang mga plastik na supot. Ang kanilang mga paa ay dahan-dahang lumulubog sa putikan ng bakuran, ang mismong lugar kung saan lumuhod si Selena sa hirap noong unang kabanata. Nakatayo si Selena sa ilalim ng beranda, tuyo at payapa, habang pinapanood ang dalawang babaeng dahan-dahang nilalamon ng dilim at lamig ng gabi. Isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng gate. Bumaba ang isang lalaking may bitbit na payong, si Junjun, ang lalaking pinadalhan ni Doña Remedios ng libu-libong piso. Ngunit sa halip na tulungan ang matanda, kinuha lamang nito ang isang sobreng hawak ni Doña Remedios at mabilis na bumalik sa sasakyan, iniwan ang matanda na nakatayo sa gitna ng ulan, nanginginig at mag-isa. Ang huling pagtataksil ay naganap sa harap mismo ng mga mata ni Selena.
Nang tuluyan ng mawala ang anino ng pamilya Valderrama sa kalsada, dahan-dahang isinara ni Selena ang pinto. Ang tunog ng mekanismong naglalak ay tila isang malakas na buntong hininga ng buong mansyon. Sa wakas, ang hangin sa loob ay naging malinis, wala na ang amoy ng lason at pagkukunwari. Naglakad si Selena patungo sa bintana at pinanood ang bawat patak ng ulan na humuhugas sa dumi ng bakuran. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang dahan-dahang paghilom ng kanyang sugatang puso. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may isang uri ng lungkot na nananatili, isang lungkot para sa 10 taon na kanyang ibinigay sa maling tao. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone nang marinig ang isang mahinang notification. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang tumambad sa kanya. Ang hustisya ay nagsisimula pa lamang, Selena. Maghanda ka sa susunod na yugto. Naramdaman ni Selena ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Sino ang taong nasa likod ng mensaheng ito? At anong uri ng bagyo ang muling nagbabadyang dumating sa kanyang buhay ngayong akala niya ay tapos na ang lahat? Ang bawat kislap ng liwanag mula sa kanyang screen ay tila isang babala sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang unang sikat ng araw pagkatapos ng bagyo ay pumasok sa bintana ng silid ni Selena. Tila ba dahan-dahang hinahaplos ang kanyang mga mata upang gisingin siya sa isang bagong buhay. Sa loob ng mahabang panahon, ito ang unang umaga na hindi siya gumising ng may mabigat na dibdib o takot sa mga salitang bibitiwan ni Doña Remedios. Ang katahimikan ng mansyon ay hindi na nakakatakot. Ito ay naging isang banal na katahimikan na nagbibigay ng puwang para sa kanyang paghinga. Bumangon si Selena at lumapit sa malaking salamin. Ang pasa sa kanyang pisngi ay dahan-dahan nang naglalagablab sa kulay dilaw at lila, isang unti-unting naglalahong marka ng kanyang pagtitiis. Hinawakan niya ang kanyang mukha at sa pagkakataong ito, hindi awa ang naramdaman niya para sa kanyang sarili kundi paggalang. Ang babaeng nakatingin sa kanya sa salamin ay hindi na ang aninong sumusunod sa bawat utos ni Leo, kundi ang tunay na may-ari ng kanyang tadhana. Ma'am Selena, handa na po ang tsaa sa beranda. Ang malambot na boses ni Aling Gloria ay narinig mula sa pintuan, may kasamang marahang pagkatok na tila isang magalang na pagbati sa isang reyna. Paglabas ni Selena sa beranda, sinalubong siya ng sariwang hangin at ang amoy ng basang lupa na nagbibigay ng buhay sa mga halaman. Doon, muli niyang binuksan ang mensahe sa kanyang telepono na natanggap kagabi. Ang misteryosong numero ay nagpadala ng isang larawan, ang lumang karatula ng siyong may ng kanyang ama na matagal nang itinago sa bodega. Kasunod nito ang isang pangalan, Gabriel. Gabriel, bulong ni Selena, ang kanyang gunita ay dahan-dahang bumalik sa isang lalaking laging nasa tabi ng kanyang ama noong siya ay bata pa. Ang matapat na protege na biglang nawala nang pumasok si Leo sa kanyang buhay. Hindi nagtagal, ang tunog ng isang sasakyang humihinto sa tapat ng gate ay narinig. Ang dahan-dahang pagbukas ng bakal na pintuan ay hindi na nagdulot ng panginginig kay Selena. Isang lalaking may matikas na tindig at banayad na mukha ang pumasok. Si Gabriel. May bitbit siyang isang maliit na kahon at isang bungkos ng mga puting rosas. Selena, matagal na panahon na ang lumipas. Ang boses ni Gabriel ay malalim at puno ng katapatan habang naglalakad patungo sa beranda. I'm sorry kung ngayon lang ako nagpakita. I was waiting for the right moment, and Attorney Mendoza told me everything.
Nakahanda na ang lahat para sa muling pagbubukas ng negosyo ng papa mo. Napangiti si Selena, isang tunay na ngiti na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Salamat, Gabriel. Salamat sa hindi paglimot sa amin. Sa sumunod na mga araw, ang mansyon ng mga Valderrama ay dahan-dahang nagbago. Ang bawat sulok na dati ay puno ng lason ni Doña Remedios ay nalinis at napuno ng tunog ng mga makina ng pananahi. Ginawa ni Selena ang ibabang bahagi ng mansyon bilang isang training center para sa mga kababaihang nakaranas din ng bauhan, vabatkong. Ang bawat tahi ng karayom sa tela ay tila isang dahan-dahang paghilom ng mga sugat ng bawat babaeng naroon. Nakatanggap din siya ng balita mula kay Attorney Mendoza tungkol sa pamilya Valderrama. Si Leo ay nahaharap sa mahabang taon sa kulungan dahil sa maraming bilang ng estafa at falsification of documents. Ang kanyang kasakiman ay naging sarili niyang rehas. Si Celine naman ay bumalik sa kanilang probinsya, ngunit ang kanyang buhay ay naging mahirap dahil sa dami ng mga utang na iniwan sa kanya ni Leo. Si Doña Remedios, ang matandang mapagmataas, ay naninirahan na ngayon sa isang maliit na paupahan. Mag-isa at kinakalimutan na ng mga kaibigang dati ay kasama niya sa karangyaan. Isang hapon, habang nakatayo si Selena sa tapat ng biometric scanner sa gate, dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang daliri. Ang tunog ng mekanismong bumubukas ay tila isang musika sa kanyang pandinig. Access granted. Hindi na siya kailanman magiging dayuhan sa sarili niyang tahanan. Ang pintuang ito, na dati ay nagsara sa kanya sa gitna ng ulan, ay magsisilbi na ngayong proteksyon para sa kanyang bagong simula. Ang bawat hakbang niya papasok sa bakuran ay puno ng tiwala at pag-asa. Ang mansyong ito ay hindi na tatawaging mansyon ng mga Valderrama. Ito ay ang tahanan ni Selena, isang lugar ng paghilom, katarungan, at tunay na kalayaan. Tumingala siya sa langit, ang asul na kulay nito ay tila sumasalamin sa linis ng kanyang puso. Ang bawat pighati ay naging semento, ang bawat luha ay naging tubig na nagpatubo sa kanyang lakas. Sa wakas, ang anino ay naging liwanag. Lumipas ang 3 taon na tila isang dahan-dahang pag-agos ng malinis na tubig sa isang batis na dati ay puno ng putik. Ang mansyon na dati ay saksi sa mga lason at pait ng pamilya Valderrama ay binansagan na ngayong Casa Selina, isang tahanan na hindi lamang gawa sa bato at semento, kundi sa pag-asa at pagkakaisa ng mga kababaihang bumabangon mula sa kanilang sariling mga bagyo. Ang bawat sulok ng bahay ay puno na ngayon ng buhay. Ang dating malamig na sala ay naging isang malawak na syong, may kung saan ang bawat tahi ng karayom sa makukulay na tela ay tila isang awit ng pagpapanumbalik ng dangal. Nakatayo si Selena sa balkonahe. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Hawak niya ang isang tasa ng tsaa. Ang init nito ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga palad. Wala na ang panginginig ng kanyang mga kamay. Wala na ang takot sa bawat yabag na papalapit sa kanyang likuran. Ang katahimikan sa paligid ay hindi na nakabibingi. Ito ay naging isang mapayapang musika na nagpapaalala sa kanya na siya ay ligtas. Dahan-dahang lumapit si Gabriel sa kanyang tabi. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na anino na hindi nagdadala ng dilim, kundi proteksyon.
Walang imik ang lalaki, sapat na ang init ng kanyang balikat na paminsan-minsan ay dumidikit sa balikat ni Selena habang sabay nilang pinapanood ang pagdating ng gabi. Ang kanilang ugnayan ay hindi mabilis o mapusok. Ito ay tila isang dahan-dahang pagtubo ng isang halaman na inalagaan ng pasensya at paggalang. Nabalitaan ko ang tungkol kay Leo, mahinahong panimula ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang malumanay na ihip ng hangin. Lalabas na siya sa susunod na buwan dahil sa good behavior, ngunit wala na siyang babalikan sa bayan na ito. Ang lahat ng kinuha niya ay dahan-dahan nang naibalik sa mga nararapat na may-ari. Huminga ng malalim si Selena, ang kanyang dibdib ay maluwag at walang anumang bigat. Salamat sa balita, Gabriel. Ngunit sa totoo lang, ang balitang iyon ay tila isang pahina na lamang sa isang librong matagal ko nang natapos basahin. Hindi ko na siya kinamumuhian. Ang galit ay isang lason na ako rin ang unti-unting papatayin kung hahayaan kong manatili ito sa aking puso. Pinatawad ko na siya, hindi dahil karapat-dapat siya sa patawad, kundi dahil karapat-dapat ang kaluluwa ko sa kapayapaan. Tiningnan ni Selena ang kanyang mga daliri na dati ay bura sa sistema ng biometric scanner ng bahay. Ngayon, ang bawat guhit sa kanyang palad ay nagkukuwento ng kanyang sariling paglalakbay. Natutunan niya na ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang pagkukulong sa nagkasala, kundi ang pagpili na maging masaya sa kabila ng lahat ng nawala. Ang bawat sugat sa kanyang pagkatao ay naging mga pilat na nagsisilbing medalya ng kanyang katatagan. Ang buhay ay parang isang pinto, Gabriel. Bulong ni Selena habang nakatanaw sa malayo. Minsan, kailangang sumara ng isang pinto sa harap ng ating mga mukha upang matutunan nating hanapin ang susi sa loob ng ating sarili. Akala ko noon ay katapusan na ng mundo nang mawala ang access ko sa bahay na ito. Ngunit iyon pala ang simula ng aking pagpasok sa tunay kong tahanan, ang aking sariling pagkatao. Sa ibaba, narinig ang tawanan ng mga kababaihan habang inililigpit ang kanilang mga kagamitan para sa araw na iyon. Ang tunog ng kanilang mga boses ay tila isang banal na basbas sa mansyong muling nabuhay. Ang Casa Selina ay hindi na lamang isang ari-arian. Ito ay naging isang simbolo ng tagumpay ng bawat babaeng Pilipino na tumangging manatiling biktima. Naramdaman ni Selena ang marahang paghawak ni Gabriel sa kanyang kamay. Hindi ito isang paghawak ng pag-angkin, kundi isang pangako ng pagsasama. Sa ilalim ng unang bituin na sumilip sa langit, alam ni Selena na ang bawat luha na pumatak sa gitna ng ulan ay naging mga perlas na nagpakinang sa kanyang bagong simula. Ang pintuan ay bukas na, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng may pangarap na muling makatayo. Sa wakas, ang kapayapaan ay hindi na isang pangarap, kundi ang bawat hiningang kinukuha ni Selena sa loob ng tahanang tunay na sa kanya. Ang kwento ay nagtatapos hindi sa paghihiganti, kundi sa isang matamis at malalim na paghilom.